Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano ang ganap dito for Aquarius. We have the Four of Swords. So, maaring pagod ka, no? It's either pagod ka or po pwedeng you're feeling lonely, nalulungkot, mag-isa, ganyan, no? Or po pwede rin na choice mo to, yung pagiging mag-isa mo. Baka you just want to be by yourself. Baka gusto mo lang na mapag-isa ka. Po pwede kasi na, syempre kung kunyari, pagod ka, 'di ba? Minsan gusto lang natin na mag-detach muna sa kabisihan ng mundo, 'di ba? Gusto lang natin na mag-me time, gusto lang natin na mag-solitude tayo, para makapag-relax tayo, makapagpahinga. So, pupuwedeng gano'n ang ganap ng iba sa inyo. So, what else? We have the Three of Wands. Ayan. So, may biyahe. Nakikita ko dito yung excitement. Nasi-sense ko yung excitement ng iba sa inyo. Maaaring you are traveling, no? Kung saan ka man pupunta mukhang magtatagal ka 'no, ang daming bagahe. So, pupuwedeng relocation ito, pupuwedeng mangingibang bayan ka, mangingibang bansa ka, maglilipat ng bahay, puwedeng gano'n. Or pupuwedeng ano, pupuwedeng migration din, 'di ba? So, siguro kung saan ka man pupunta, kunyari international travel ito, maaaring magtatagal ka talaga doon, 'no? Ang daming bagahe. So, yun, travel is very imminent for some of you, Aquarius, for whatever reason. And this is also the time of expansion. Kaya po pwedeng parte ito, yung travel na to, parte ito ng expansion mo. Pwede rin na ang iba sa inyo, ngayon na kayo magsisimula ng mga plano ninyo, implementation of your plans. Kung ano man ang plano ninyo, tulad nito, isa na to na siguro pagbabiyahe. So, maaring you're going to roll out your plans na sa ngayon. And may swerte din ito. No? Pwedeng dadalawin din kayo ng swerte sa kung ano man ang gagawin ninyo sa ngayon, siswertehin din kayo. So, we have the King of Swords. Ayan. So, baka ang iba sa inyo, baka mapopromote kayo no, into a leadership role. Pwedeng ganon. Or baka nandoon na nga kayo sa seat of power. Meron na kayong authority, kumbaga. Baka boss na kayo, manager na kayo, something like that. And pwede rin ang iba sa inyo rito kung hindi man gano'n ang inyong sitwasyon. Baka kayo ay lalapit sa ganong klaseng tao. Baka you are going to ask for advice. You are asking for a professional opinion. Pwedeng gano'n ang kailangan mo sa katulad ni King of Swords sa ngayon. So, we have the Empress. Napakaganda nito. Si Empress kasi, this is a mother archetype, no? Napipick up ko dito since merong Four of Swords na pagod kayo, exhausted kayo. Feeling ko dito yung nanay ninyo or kung sino man ang tinuturing ninyong mother figure. Maaaring nandiyan siya to support you all the way. Nandiyan siya para alagaan ka, yung personal no, na pag-aalaga or po pwedeng meron siyang mga advice na binibigay sa'yo, po pwedeng nandiyan siya, pinagluluto ka, 'di ba? Yung mga gano'n. Nandiyan yung motherly love kahit adult ka na, nandiyan pa rin yung nanay mo or kung sino man ang tinuturing mong nanay na inaalagaan ka pa rin. No? So, maaaring nafe-feel ninyo yan. And also, for some of you naman, baka kayo ay buntis or baka ang iba sa inyo ah is already a mom. O pwede yon kasi mother figure nga ito or mother archetype na si Empress. So po pwedeng nanay na ang iba sa inyo sa ngayon. And nandiyan ka to take care of yourself and to take care of your children, take care of the whole family, yung ganon. No? And aside from that, no, nagtatrabaho ka din, masipag ka, siguro career person ka din. Na nagtatrabaho ka, also helping to provide financially sa pamilya. And si Empress is also, ano ito abundance and prosperity energy. Kaya po pwedeng
meron kayong mga financial blessings ngayon na dadating sa ngayon, cold cash, mahahawakan ninyo or financial opportunities na siyang magdadala sa inyo or maghahatid sa inyo ng kasaganaan, no? Kaluwagan pagdating sa pera. So, Two of Cups, maaari ng iba sa inyo dito is entering a love and romantic relationship. Kung kayo ay single pa, no? Kung kayo ay wala pang jowa or po pwedeng walang karelasyon sa ngayon, 'di ba? Ano man ang inyong edad, 'no, maaari na meron dadating sa inyo na jowa or magiging jowa ninyo. Baka magkakaroon pa rin kayo ng love life, 'di ba? Pupuwedeng gano'n ang ganap. Or pupuwede rin ang partnership ito in business, 'no? Maaaring meron kayong joint venture ng kung sino man, kaibigan mo or kapatid mo or kung sino man, pupuwedeng meron kayong ano ngayon, negosyong pagpapartneran, pagtutulungan, 'no? So, that's really a beautiful energy din. So, meron din ako napi-pick up dito na kung meron kayong relationship na, kung nasa established relationship na kayo, may naririnig akong anniversary, kaya po puwedeng you are, celebrating your anniversary or mansari siguro. So, congrats. Eight of Pentacles, ang sipag mo, Aquarius, napakasipag mo. Kaya hindi malayo na magtagumpay ka talaga, hindi malayo na marating mo kung ano man yung gusto mong marating sa buhay kasi masipag ka. You are focusing on improving yourself, 'di ba? Enhancing your talents, your skills, your gifts. Lagi kang nag-aaral, no? Lagi kang nag-aaral para madagdagan ang inyong kaalaman or para mas maging magaling ka sa kung ano man ang mundong ginagalawan ninyo, 'di ba? Pupuwedeng ano ka, pupuwedeng nag-aaral, nagre-research, nagaganyan, para na mas maging magaling ka sa mundong ginagalawan mo, napakaganda. So, what else? We have the Nine of Swords, ayan. So, pupuwede na nai-stress ang iba sa inyo. Pupuwedeng related yan dito sa Four of Swords, okey? Pupuwede na kaya siguro ang iba sa inyo nalulungkot kasi maaaring may pinagdadaanan. Maaaring meron kayong sitwasyon na parang ikinaka-worry mo. Pupuwedeng sa trabaho, baka nag-o-overthink at nag-o-overanalyze ka sa trabaho mo. Kaya ayan, parang nai-stress ka, hindi ka na nakakatulog. Maaaring nakatulog ka man saglit lang ta's nagigising ka kasi nga yung subconscious mo 'no, parang nandodo'n yung pag-aalala, yung worry at yun ang nagba-bother sa'yo. So, baka kailangan mo dito na makakausap 'no, siguro ito si King of Swords ang lalapitan mo para kausapin, hihingi ka ng advice sa kanya, puwedeng gano'n. So, 'wag mong sarilinin ano, kung ano man itong pinoproblema mo kasi kung kunyari sasarilinin mo lang 'yan, you are suffering in silence, walang paikot-ikot lang 'yan, 'no? Paikot-ikot lang 'yan sa isip mo, mas magma-magnify pa yung pinoproblema mo. Pero kung meron kang kakausapin, kung sino man na puwede mong pagkatiwalaan ang inyong kuwento, kausapin mo para kahit papaano makarinig ka ng ibang perspective, makarinig ka ng ibang opinyon na pupuwedeng maka-inspire sa'yo 'no, na makapag-isip ka ng ibang direksyon. Okay? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.